Aking sinadya ang bayan ng Pantabangan na lalawigan ng Nueva Ecija upang personal kong makita ang ganda ng Pantabangan View Deck at ang Pantabangan Dam. Di ko man narating ang Pantabangan Dam, ngunit narating ko naman ang Pantabangan View Deck upang ipakita ang ganda ng Pantabangan Reservoir. Sa video na ito, hindi lang tayo sa Pantabangan mamamasyal, kundi pati na din sa night market ng Gapan City. Kaya halina, samahan ninyo ako muli. Dito lang yan sa Kapwa Moto TV. Okay, good day to everyone. Welcome back to my channel, mga kakapwa. This is Jeff again with Kapwa Moto TV. Okay, for today's video, ang gagawin natin is mamamasyal tayo ulit. Ngunit hindi naman tayo mamamasyal dito sa bayan ng Arayat. Medyo lalayo tayo ng konti, mga kakapwa. Pupunta tayo sa Pantabangan. Isa sa mga magagandang tanawin or pinupuntahan ng mga turista ay yung Pantabangan Dam at also yung Pantabangan Reservoir. Kung hindi ako nagkakamali, mga kakapwa, yun ay matatagpuan sa May Intang. Kaya pupuntahan natin ngayon yun at ihahatid ko sa inyo, mga kakapwa, at ipapasilip din ang ganda ng Pantabangan Dam at Pantabangan Reservoir. Kaya ano pang hinihintay nyo, mga kapwa? Samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Dito lang yan sa Kapwa Moto TV. Okay guys, nga pala, ang time check natin is 11:20 o 11:15 nung buhat nung tayo ay lumabas ng bahay, no? Ang target time pala natin na makakarating doon is 2 hours and 26 minutes with a total of 98 or 96 kilometers as per checking dito kay Google Map, no? Target time, it's 1:40, makakarating na daw tayo doon, or sabihin na natin mga 2 PM nandun na tayo, no? Samahan nyo muna kami, no, habang tayo ay naglalakbay papunta sa Pantabangan Dam. Samahan nyo muna kami at ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang mga dadaanan natin papunta sa Pantabangan Dam. Okay, nandito na tayo sa Exact Colleges of Asia. Ito lang naman yung school na hugis barko kasi ang may-ari daw seaman. Sarap bumiyahe, mga kapwa, no? Napakaluwag ng kalsada at walang gaanong bumabiyahe. Nandito nga pala tayo ngayon sa JASA, so Jose Abad Santos Avenue, isa sa mga main road na nagkokonekta sa Nueva Ecija at sa bayan ng Pampanga. Guys, malimit tayong makakita ng ganyan sa syudad, no? Pero dito sa mga probinsya, napaka-common na lang yan. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo yan, pero dinig ko dito na tinatawag yan dito sa amin ng tora-tora, no? Ewan ko lang sa inyo kung anong tawag yan. I-comment nyo na lang sa baba kung anong tawag sa inyo. Okay, ito na yung arko ng Nueva Ecija. Mabuhay Nueva Ecija, no? Wala na tayo sa bayan ng Arayat. Medyo lalayo na tayo ngayon ng konti sa aking bayang Kinalakhan, mga kakapwa. By the way, mga kakapwa, no, merong itinuro sa akin na isang daan ang aking tito kanina bago pumunta dito sa Pantabangan. Hindi na tayo dadaan ng Gapan o at saka ng Cabiao. So susundan lang natin itong bago daw magtulay is kakaliwa daw tayo dito. Sabi dito sa, or pagkalangpas yata ng tulay, no? Kakaliwa tayo dito. Puro daw diki ang dadaanan at kaya naman daw dumaan ng motor. Well, maganda yon dahil para na sa ganun, maiba naman ang ating kalsada na dadaanan at hindi naman puro main road. Tignan natin kung maganda yung kalsada na yon at subukan natin. So ito yon guys, no? Kakaliwa daw tayo dito. Tignan natin kung maganda nga talaga yung kalsada dito. Well, sa bungad pa lang, adventure na, mga kakapwa. Rough road na agad, mga kapwa, no?
Parang pinagsakluban ng langit at lupa itong kalsada na to. Ayan. Parang mas gusto kong dumaan sa main road. Huwag na tayong dumaan dito. Ayun mga kapwa, no? Hindi ko gusto yung kalsada kasi magkokosto ng delay sa amin dahil maraming rough road or sira-sirang kalsada dito sa part na to o sa kalsada na to na magkocost ng aming delay sa paglalakbay. Mas gusto ko pang magbaybay ng main road kasi dire-diretso at saka maluwag naman yung main road, which is mas mabilis ka makakarating sa ating paroroonan. So kaya dito na lang kami siguro dadaan sa unang suggestion ni Google Map. Okay mga kapwa, sa ganap na alas 11:39 ng umaga, narating na natin itong bayan ng Cabiao dito sa Nueva Ecija. Expect nyo naman na medyo nagbi-build up ang traffic, ibig sabihin papalapit na papalapit tayo sa bayan. At parami ng tao sa magkabilang gilid, pati na rin ng mga tricycle. Meron yatang checkpoint dito at hindi na tayo pinara, no? Hindi tayo pinara ng checkpoint. Siguro dahil patapos na rin siguro sila. Kapit lang. Liliko na tayo dito pakaliwa at mukhang papunta ito ng Hain at doon yata tayo pinapadaan ni Google Map. So makita nyo, one way exit only. Mukhang hindi tayo pwedeng pumasok at naka under rehabilitation yung mismong kalsada nila. So ayan mga kapwa, no, sa ganap na alas 12 punto, no, narating na natin itong bayan ng Gapan. Grabe yung kalsada magsimula dun sa may Cabiao, San Isidro hanggang dito sa may Gapan. Ewan ko lang pagkatapos dito sa Gapan kung mabigat pa rin yung daloy ng trapiko dahil sa dami ng tricycle at yung mga tao na naglalakad sa kalsada. Tignan natin, no? Pero sa pagkakaalam ko kasi maganda na yung kalsada dito pagkatapos ng Gapan. Dito na tayo mga kapwa sa San Leonardo. Alas 12:15 na ng hapon. Yan, medyo makikita nyo na mga kapwa, no? Pagpasok natin dito sa San Leonardo, medyo maluwag na yung kalsada at wala nang gaanong dumadaan, hindi katulad sa Cabiao, San Isidro, tsaka sa Gapan na grabe, maiinip ka sa biyahe talaga dahil sa dami ng sasakyan na dumaraan doon at tsaka also yung mga tricycle. Ayan, hayahay na yung ating biyahe ngayon mga kapwa, no? Maluwag na kasi yung kalsada dito nandito tayo ngayon sa may Cabanatuan. Nandito na tayo ngayon sa may Robinson Townville, Cabanatuan. Pero pinapaliko na tayo, mukhang paglagpas dito sa Robinson na to, ayun, baka banda ron, liliko na tayo. So liliko tayo dito mga kapwa, no? Makikita nyo parang big yung kalsada na ito. May SNR pala dito mga kapwa, no? Sa gitna ng dip na kalsadang ito, hindi mo mapapansin na meron palang SNR dito. Ayun na, diretso lang tayo. Sabi ni Google Map is diretso lang. Kaya diretso lang tayo. Ito yung tulay na hindi ko malilimutan na pinitipan nila ang kalsada para na sa ganun hindi mapasukan ng mabibigat na truck. Kung mapapansin niyo kasi yung mga pundasyon or yung mga sigil sa gilid, mukhang lumaan na ito o may kalumaan na itong tulay na to at hindi na pinapadaanan sa mga na mabibigat, baka sakaling ito'y bumigay na. Ang luwag ng kalsada dito mga kapwa. Ang sarap magpatakbo dito talaga, no? Ang sarap magmaneho pagka ganito ang kalsada. Ang ganda.
ganda ng kalsada dito mga kakapwa, no? So time check natin mga kakapwa, it's 1 o'clock PM. So meron pa tayong 51 kilometer bago pa tayo makarating sa ating pupuntahan, ano? Pero kahit na tumatakbo tayo ng 100, no? Hindi nyo ramdam na 100 dahil nga sa sobrang gawak at ganda nitong ating dinadaanan. Parang wala lang mga kakapwa na tumatakbo kayo ng low speed pa rin. Parang sa pakalagay ko 40-60 lang ang takbo ko ngayon. Well, dito na siguro nagtatapos itong magandang kalsadang ating dinaanan at napakalalim nito. May arco banda roon, no? Hindi ko lang alam kung anong arco yun. Well, check natin. Well, mga kapwa, still ito Kabanatuan pa rin. Ewan ko lang yung kabila, no? Ayun, nakita ko yung karatula. Yung arko na yon is arko ng Talavera at ng Kabanatuan. Parang hindi nauubos yung kalsada, no mga kapwa. At saka kahit na payapa yung kalsada, residential pa din siya. Kung makikita nyo, may mga sa magkabilang gilid, may nakaturo yung mga establishmento at saka mga bahay. Ayun, tuloy-tuloy lang ang ating paglalakbay mga kakapwa hanggang sa marating natin ang ating destinasyon na Pantabangan Dam. Ano ba to? Welcome Barangay, hindi makita malabo yung pagkakasulat, nabubura na. Makita nyo yung mga jeep dito guys, tumatakbo na 70. Oy, ano yan? Mabuhay! Lanera ba to? Hoy. Diretso lang yung kalsada mga kapwa. Ang ganda ng tanawin dahil isang diretso tapos may makikita kang mga bundok na kagaya niyan. Ang ganda. Ito na mga kapwa. Welcome to Pantabangan. So, oras natin is 1:59 PM. So, pasado 1 minute bago mag alas 2 ng hapon. So, malapit-lapit na tayo dahil nandito na tayo sa bayan ng Pantabangan. Ang ganda ng kalsada dito mga kapwa. Hindi lang yung mismong kalsada, pati yung ambience noong kalsada dahil sa mapapansin ninyo, puro luntian ang inyong makikita at puro bulubundukin. Kasabay pa noon, parang nagbibigay lilim tong mga magkabilang halaman at puno dito sa mga kalsada, no? Pero ingat lang mga kapwa kasi tignan nyo naman, napaka-stiff or napaka-kurba sarado ng mga kurbada dito sa kalsada na ito, no? Yan, akyatin naman to. Bukod sa kurbahan pala, may akyatan din pala ito ng kahit konti. Woo! Ang ganda! Ay, nako! Ang sarap dito! Ang sarap talagang bumabiyahe pagka mga bundok, no? Bukod sa nare-relax ang iyong mga mata at nakakapasyal ka na rin. Parang eto na yung pinuntahan mo pero hindi pa ito. Yan, ganda, no? Yan, mga kurbada na to mga kapwa at paakyatan. Medyo ingat na tayo dito kasi hindi natin kabisado yung lugar na to.
At mahirap para sa atin ang mga pa ng kalsada. Ay, ang ganda nito, sandali. Hindi pwedeng hindi tayo huminto dito. Ayan mga kapwa, ang ganda, grabe. Kapwa, ang ganda oh. Okay, back to the ball game na naman tayo mga kakapwa. At umaasa ako na nag-enjoy kayo sa pagpapakita ko ng magandang tanawin na yon. Okay, 12 kilometers na lang. At ang time check natin is 2:31 PM. Pero mabagal lang tayo kasi di natin kabisado yung kalsada dito. Zigzag, tsaka baka mag-overshoot tayo. Mukhang maraming mga motorista or rider na nagpunta doon dahil makita nyo is pauwi na sila oh. Or baka may pinuntahan lang dyan. Pero I think na nagpasyal din sila doon, no? At medyo naging hapon na yung ating paglalakbay dahil nga kanina kasing umaga nagbabadya yung ulan at tinatansya-tansya ko pa baka mamaya umulan. Useless lang din yung pagpapakita ko sa inyo dahil di rin tayo makakapagpalipad ng drone mga kakapwa pagka naulan. At also magiging limitado ang pagdodocumentary sa ganda ng tanawin doon. Kaya pasensyahan nyo na mga kapwa na medyo ginabi na tayo sa ating pagpunta dito sa Pantabangan Dam. Yan, malapit na tayo. Alam ko may rough road pandadaanan dito Ito na nga yun. Ito yung Bali. Basta pag nakita nyo na itong Highland Valley Resort, yun na yung indikasyon na malapit na kayo mga kapwa. Ayan, ito yung Highland Valley Resort. Pero hindi tayo dyan pupunta. Medyo pangmayaman kasi yan Dito lang tayo sa may Pantabangan Reservoir. Yan. Lagpas pa tayo. Ayan mga kapwa, merong ano dito, no? Please register here, nakalagay.
Magre-register tayo at saka hindi ko alam kung magkano babayaran. Magre-register po? May bayad po ba? Sige, magkano po? 30 per head. Ayun mga kapwa, pagdating nyo dito, magre-register lang kayo dito tapos magbabayad kayo ng 30 pesos per head. Ayun mga kapwa, andito na tayo sa Pantabangan Intang Reservoir. Yan. Parang maganda yata doon sa taas, no? Yan. Medyo may kalakasan ng hangin at sana kayanan ng drone natin na lumipad dito, no? Pero maganda. Tingnan natin, ha? Gala-gala muna tayo dito. Yan. Tingnan natin banda rito kung anong meron dito. Mahirap maglakad eh. Maalon din pala to, ano? Pero hindi naman to dagat eh. Ano yan? Lawa. Oo. Yan, no? Meron pang hanggang doon eh. Okay. Tapos punta tayo doon sa may banda ron. Oo. Kayang-kaya ng click natin, no? Sisiw na sisiw lang. Kinagandahan pa eh, ang lambot ng shock niya. Dahil doon sa Motaro shock na inilagay natin. Yan, ang ganda dito. Tingnan natin yung banda dulo, no? Ano kaya meron dito? Oh, may... Oh! Tingnan nyo guys, oh. May mga bangka pala dito. Hindi ko alam para saan to. Ayan. Dito naman tayo sa may kabila, mga kapwa. Hop. Wow, ang ganda dito, guys. Ay, ganda. Manglunti ang damo, tapos ayan. Ayan ang bumungad sa'yo dito, napakaganda, guys. Yun nga lang eh, medyo may kalakasan ng hangin. Hindi ko lang alam kung makapagpalipad tayo. So ayun mga kapwa, no? Nandito na tayo sa may Pantabangan Intang Reservoir. Medyo malakas ang hangin at hindi tayo makapagpalipad ng drone, baka liparin lang ng hangin yung drone natin. Pero since nandito pa rin tayo, is kukuhanan ko pa rin ito ng footage para makita ninyo kung gaano kaganda dito sa lugar natin. Do you remember how we kissed in the kitchen as the coffee pours? By the end my face was sore from your stubble, but I still wanted more. And all the miles that we spent in the air, where we're going I don't care. I'm just so glad that you were there that night in the restaurant, because I got to say, so I'm in love with you. What are we gonna do? So I'm in love with you. What are we gonna do? Mga shoutout dito sa mga kasama natin, no? Nakapalo pala sila. Shoutout po, taga Kaliwanagan po kami. Oh, ka-shoutout daw sa mga Kaliwanagan.
daw. Rio! Rio! Baka nahihilo ko. So yun na nga mga kakapwa. Umaasa ako na kahit hindi tayo nakapagpalipad ng drone doon sa Pantabangan View Deck, nag-enjoy pa rin kayo doon sa tanawin na ipinakita namin sa inyo. Ngayon naman ay tutungo tayo doon sa may Pantabangan Dam. O, Pantabangan Dam. Hindi ko lang sure kung makakapagpalipad din tayo doon, baka malakas din kasi ang hangin. Pero itatry pa rin namin kung malakas ang hangin doon o hindi. At we are hoping na makapagpalipad tayo doon. Kaya samahan niyo po muli kami na pasyalan ang Pantabangan Dam. Okay guys, medyo diskumpiyado kasi ako dito sa tinuro ni Google Map na kalsada papuntang Pantabangan Dam, no? Ito yun eh. Ayan oh, nakalagay nga Rizal Pantabangan Road. Hindi ko lang sure kung tama itong kalsada na to na pero mukhang negats na to. Ayan o, ayan o. Walang kalsada dito eh. Mukhang din na, wag na natin puntahan siguro dahil masyadong ano na. Hirap pa ang signal. Wag mo na. Wag, op. Mukhang walang kalsada doon mga kapwa, no? At tignan natin. So ayun na nga mga kapwa, no? Minabuti na namin na umuwi na lang muna kasi yung kalsadang itinuro ni Google Map is hindi akma at saka gumagabi na rin at hindi na rin tayo makakapagpalipad ng drone at saka hindi ko na rin maipapakita na maayos sa inyo yung mismong Pantabangan Dam na nakita ko lang sa internet din or kung nag-exist ba talaga yun o hindi. Well anyway, kung nakarating ka dito sa video part kong ito is maraming salamat sa inyong panonood. Shoutout nga pala dun sa mga taong nakasalamuhan namin kanina. Shoutout sa inyong lahat. And sana patuloy nyo pong suportahan ang Kapwa Moto TV dito sa YouTube and also sa Facebook fan page ko po. Once again, this is Jeb again with Kapwa Moto TV. Maraming salamat po and have a nice day. Magandang gabi sa inyo lahat mga kapwa at saka Kameris Wonderland. Nandito tayo ngayon sa Megapan Night Market at ipapasilip namin sa inyo ang ganda ng mga pailaw at saka mga pagkain nila dito. Bilang isang additional na pamamasyal natin kanina dahil na-outlet yung isa natin pamamasyal, ipapasyal namin kayo dito.
Ang night market dito sa Japan City ay binubuo ng mga street foods vendor na kung saan ang madalas na itinitinda dito ay inihaw na laman loob, gaya ng chicharong bulaklak, isaw, at Betamax. Meron din naman silang barbecue at tenga ng baboy. Dala ng aming pagod at kagutuman, sa paglalakbay sa Pantabangan ay minabuti na namin kumain na din dito upang matikman at mahihatid sa inyo ang lasa ng mga itinitinda dito. At isa sa mga napili namin ay itong ice sauce sisig moto na may masarap na sisig rice at sisig siomai na in-order namin. At sinamahan na rin namin ng tenga ng baboy, isaw, pati na rin chicharon bulaklak at barbecue. At ang lahat ng mga ito ay nagkakahalaga lamang ng 200 piso. Yes, tama ang inyong narinig. It's 200 pesos. So yun guys, sa halagang 200 pesos nabusog na kami ni OBR do sa kinain namin, no. Ang dami naming in-order din na inihaw and also yung sisig rice doon sa ice sauce. Napakamura nung tinitinda nila doon. Tignan naman natin dito yung playground nila dito, no. Ayun mga kapwa, hopefully na nag-enjoy kayo sa aming pamasyal, lalo na dito sa bonus na binigay namin sa inyo. Until next time, this is Jeff again with Kapwa Moto TV. Please like and share and subscribe to my YouTube channel.